Pwede po ba malaman yung pangalan? Rizal Mananggit. Ano po ba yung pwede po ba ano yung inaalagaan niyo po hayop? Meron akong alagang itik, bibe, tsaka kalabaw. Magkano po yung ano, yung puhunan niyo po ng puhunan niyo po? Yung kalabaw namin, nung binibiling kasi, maliit pa. Binili namin ng 28. Ngayon, nagkakahalaga na siya ng, yun pinakaano niya, yung 60 nila, baka mabili na. Halos doble na. Ano po yung ano, kinakaharap niyo po na challenges na sa pag-aalaga po? Sakripisyo ang mag-alaga ng hayop. Kasi pagkakalabaw ang alaga mo, sa umaga, susuga mo, sa tanghali, kukuhanin mo, tapos suga uli ng alas 3. Ngayon, pagka naman season ng ang mga bukid may mga tanim na, permis na lang na nasa kural ng kalabaw o balong-balong yon. Halos araw-araw, umaga at hapon, sasakatuyan siya. Papainumin, sasakatuyan. Bakit po yung kalabaw po yung pinipili alagaan? Kasi ang kalabaw kasi, katuwang namin yan sa kasi ang hanap buhay nga namin sa katulad nga lang sa bukid. Bali yan ang kasama namin araw-araw para makatulong namin sa pagsasaka. Ano po yung ano yun, ginagawa niyo po sa pagpapakain po sa paglilinis pagpapalaki po? Pinapaliguan din yan na para din tao yan na ang pagkain din yan ay nasa oras, kailangan hindi pagdating ng tanghali, umaga kumakain din yan, tapos pinapaliguan, pinapainom. At saka ang kalabaw, may isip din yan. Halos pagka nakita ka na, malayo ka pa lang, kumakawag na buntod yan dahil alam nilang papakainin sila. Yes. Thank you po. Sige. Ano po bang pangalan? Juliet, Edad po. 36. Ilang taon na po kayong nag-aalaga ng hayop? Mga sa isang taon na. Gaano po kalaki yung nagastos po sa kapital po? Malaki na rin siguro kasi ito sa binili kasi namin yung mga gaganan, saka yung pati yung pagkain. Mga gaano po kaya kalaki yung hayop? Yung kapatid ko man, kasi ang bili namin doon 300 ang isa. Tapos yung sa manok naman mga ang isa yung mga 350 ganun. Ano po yung mga pinagkukuhanan niyo po para po sa kapital po na ba? Meron naman kaming dalawang butas na pa-apartment, saka namamasada yung asawa ko. Ano po yung mga pagsubok po na hinarap niyo sa during po nung nag-aalaga po kayo ng mga hayop? Ay, siyempre, mahirap din kasi nung minsan namatay kasi hindi mo malaman kung paano, kung natake ba o ano. Tapos meron din tayo ng hayop na kinain ng alagang aso namin, yung mga kitik, na naubos din pagka namatay. Ano po yung mga klase ng hayop na naalagaan niyo? Manok, yung bibi. Ano po yung mga dahilan niyo po? Kung bakit po yun yung specific na hayop na inalagaan niyo? Wala lang, yung para lang medyo may yung libangan at saka yung pinagkakuhanan namin ng ito. Papinabangan din namin ito. Ano po yung dahilan niyo po kung bakit po kayo nag-alaga ng manok po? Para lang mayroong meron naman din pagkakuhanan ng yung itlog, gano'n. Ang araw-araw po. Oo. Sa paano paraan niyo po napapakain yung alagaan po ng hayop? Bibili namin ng feeds. Tsaka kinukuhanan din namin ng gulay sa palengke, yung mga nabubulok. Yung alaga niyo pong hayop, binibenta niyo po ba yung mga manok na yan na inaalagaan niyo o nire-reserve niyo po na paglalaanan niyo po pagbukas po? Yung iba, yun ang pinag-alaanan namin na mayroong pwedeng katayin. Pero kung di pa naman, hindi pa namin
pinaparami pa namin. Pinapaitlog pa namin. Pang benta po. Hindi, sa amin sa amin. Panggulag-gulag. Thank you po. Pangalan niyo? Rosiano, Enriquez. Ilang taon na po kayo nag-aalaga ng kambing? Sabi, baka ito na siguro, mga 50 taon na ako nag-aalaga ng hayop, baka, kalabaw, sumunod na kay kambing. Magkano po yung kapital niyo nung nagsimula pa lang po kayo? Sabi, mura pa nun kasi. Ang baka nun, nakabibili ka ng 7,000, correct. Correct pa lang, yung mali. Opo. Nakabibili ka ng 7,000. Sumunod naman sa kalabaw, 3,000, nakabibili ka, bulo. Opo. Yung mga simula. Sa kambing po? Eh, camping eh, mga 5 lang nun eh. O 1,000, nakabibili lang. Bakit po yung kambing po yung napili niyong alagaan ngayon? Eh, magaan lang para yun, nagpasuga-suga lang eh. Ano po yung mga na-encounter niyo po na problema sa pag-aalaga ng kambing? Eh, wala naman, okay lang naman ako lang. Kaya, nakasuga lang, yung pagkasuga, ayos na. Isilang mo lang. Ano po yung kasi po ng pagpapakain niyo po ng kambing? Eh, pag nag-uulan, pananakapin lang, yan ah. Konti. Pang-consume po ba yung yung kambing niyo o pang-bibili niyo po? Or Pagka, alaga lang po talaga? pagka dumadami, nagpepenta rin. Mahirap mag-alagaan masyadong marami. Pambenta lang. Sige, salamat po. Ay, Gaano kalaki po yung nagastos niyo po sa kapital po? Dun po sa Kapital. Eh kasi, kapag yung kapital malaki. Una-una, marami. Dapat pala sa individual na per head. Paano ba ang pagre-report ninyo? Yung estimated yung pong halaga po ng nagastos ko po sa yung pinaka-kapital niyo po nung unang-una po. Yung nagsisimula ko lang po kayo. Yan, nung magsimula, 10 heads. 10 heads yan na baka, 10. Yung price po kaya. Yung presyo nun. 60,000 ang isa. Ganun. ano po yung pagsubok po na naharap niyo po sa pag-aalaga po ng baka? Una, kailangan pala lagi kang nakasubaybay. Mahirap yung pagkain lang kasi yung pagkain niya nasa kati pa. Bakit po yung hype na baka po yung napili niyo po na alagaan? Kaya yan ang napili ko kasi mayroon kaming pwesto sa palengke ng baka at saka baboy. Kaya naobliga akong mag-alaga. Anong paraan po ng pagpapakain po at pag-aalaga niyo po sa hayop? Ano po yung mga paraan niyo po? Pinagsasakatin ng damo, pinakakain ng darak at pulot, minsan pigs, ganun. Binibenta niyo po ba yung hype na inaalagaan niyo po? Binebenta namin pag kami bumibili ng live. Pero karaniwan yung iba kinakatay din namin sa palengke. Sige po, thank you po.